Hello mga kantrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So patapos na nga po talaga itong ating August, na buwan ng August, at papasok na tayo dito sa Bear Months. At syempre kalakasan na, handa-handa na ang may mga planong magnegosyo dyan na pang Bear Months. Ay ayan na, pwede nyo nang iarangkada yan. At kung ikaw naman ay nakapag-trial and error na, halimbawa nag-start ka last year nung Bear Months, naging okay naman siya hanggang ngayong katapusan ng August, at hanggang January or December ulit, ay pwede mo na yan kuhaan ng business permit para ikaw ay legit na negosyante or small business owner. So yan ang ating isa-shoutout kay Sir Ronel Emiliano. Mga magkano po kaya na mauubos lahat ng pagkuha ng permit? Kung bago ka ka-trip dito sa ating channel at hindi pa nakapag-subscribe, pa-click naman please ng subscribe button at yung notification bell para ma-notify ka tuwing may mga ina-upload po tayong bagong video. Okay, hindi naman po ako talaga guro pagdating po sa negosyo. Ako ay small business owner lang din po, pero dumaan po kasi ako dun sa phase na trial and error. So yun po yung nag-operate na po ako ng business, nag-open na siya nang wala pa ako totally business permit or DTI at mayor's permit. Yun yung pinaka-basic talaga, lalo na kapag sa mga probinsya. So yun yung ginawa ko, para nag-operate muna ako ng isang taon nung parang okay naman at hindi naman nag-close within 1 year. The next year ay kinuhaan ko na ng business permit, at yun po yung aking sinasuggest talaga para doon sa mga maliliit lang naman na mga bubuksang negosyo or sa mga pa-start pa lang. I-try nyo po munang i-run yung inyong business ng 6 months up to 1 year kung makasurvive ba siya doon sa mga buwan na taghina. Kasi kapag January or start ka ng mga September, so doon yung kasagsagan, kalakasan hanggang December, and then pagkapasok ng January, kung okay pa rin siya hanggang sa isang cycle na malampasan niya ang taghirap dyan, pagpasok ng July, August, ay medyo mahirap-hirap yan hanggang first week ng September. Pag malampasan mo yan at gusto mo nang maging legit ka, ay pagdating ng January ay kumuha ka na ng business permit. So business permit yung pang basic lang, yung dati nating tinatawag na mayor's permit sa munisipyo lang muna, at saka sa or sa city hall kapag ikaw ay mga nasa city. So ano bang pinaka-basic mong kukunin? Nandyan yung DTI permit at saka yung iyong pag may DTI permit ka na, kapag pinroseso mo kasi yan, marireleasan ka ng business permit. So magkano ang magagastos? Depende po sa iyong line of business. Kasi iba-iba po siya. Halimbawa, small sari-sari store is different po yun doon sa mga grocery store. Iba rin siya sa trading, iba din siya sa mga construction supply. Mga yun siya, magkakaiba nung tinatawag nating nature of business. So magkakaiba ang iyong doon capital na i-declare. So magsisimula talaga yan sa pagdi-declare mo ng kapital doon, depende sa iyong nature of business. Kasi hindi ka naman siguro paniniwalaan po kung ang nature of business mo is construction supply, tapos magkakapital ka, ang i-declare mo doon ng 50,000 lang, baka hindi ka ma-approve. Kung siguro small lang na businesses, ay po pwede yun, magbi-between ka dyan sa 25, 30 to 50. So nakadepende po doon yung kukumputin sa iyo na business tax mo doon sa kapital mo, doon siya mag-i-start. So tandaan po natin palagi, reminder na every year po tumataas po ang computation ng business tax. If hindi ako nagkakamali, parang tinataasan ng 10 to 12% yearly every January. So ibig sabihin, kung gumastos ka ngayon ng 10,000, huwag mo asahan na next January pag renew mo ay 10,000 pa rin. Baka tumaas na yan, pataas ng pataas. Kaya nga patagal na patagal, kapag matagal na ang business mo, malaki na rin talaga ang binabayaran mo sa mga permits mo. Kung nakapag-trial and error ka na talaga at ready ka na talaga maging legit at ready ka na talaga doon sa mga responsibilities being a business owner, ay ayun na, kumuha ka na ng business permit. Umpisa yan DTI. So sa pagkuha ng DTI, yan pinaka-basic ka agad. Talaga kung magproseso ka ng business permit, ay DTI ang pinakauna. Prepare ka ng pangalan ng iyong business. So sa DTI permit ay hindi ako masyadong sure kung sa inyo ay ganun din, kasi between yan 500 to 800 to 1,000 depende sa nature of business po ninyo. So doon yun sa munisipyo or sa city hall ninyo malalaman kung magkano. Ngayon, maliit lang yun siya. Ang medyo padami kasi ng padami at medyo malalakihan kasi mayroon tayong tinatawag na mga certification or mga clearances. So sa mga clearances, nandiyan na kukuha ka ng ng clearance or certificate sa engineering, sa zoning, sa sanitary, kailangan niya ng sanitary permit. So ang iyong sanitary permit ay depende sa iyong nature of business. So kung marami mga laboratory na kailangan, mas malaki ang iyong babayaran. Sa amin kasi sa mga ganitong nature of business ay parang urine lang at urine lang.
at saka saliva, parang yun lang. So sa mga food related, may ano yan may saliva, may urine, may stool, may mga ganun sila, at may blood pa yata, ganun. So nakadepende po doon. Tapos ang babayaran mo sa engineering naman ay depende doon sa laki ng iyong, kung bago ka at kung ikaw ay may sariling pwesto, depende sa laki ng iyong pwesto. Mas lalaki ang babayaran mo kung syempre concrete yung iyong pwesto, at saka kung gaano kalaki, may sukat yan na kaakibat. Sa zoning naman, ganun din kung saan nakapwesto ang iyong store. Kung hindi naman siya dito sa pinakabayan, pinakasentro, depende rin doon ang bayarin. At syempre sa fire. So sa fire, meron tayong mga binabayaran at i-required ka dyan ng fire extinguisher. So ipoprovide mo yon. So medyo malalakihan ka rin talaga. Ngayon kung malaki ang kapital na i-declare mo, doon ka kukumpyuta na. Medyo malalakihan ka rin talaga. So kung hindi ako nagkakamali, parang 10,000 plus yata. Very first time yung nagastos ko sa sa aking permit. Kasi parang ang aming pwesto ay sarili, tapos naka-concrete siya. Na-fall siya dun sa concrete kasi nga naka-hollow blocks yung mga gilid, tapos naka-yero siya, tapos medyo malawak-lawak din naman. Kaya yun siya, medyo malaki yung computation. Pero yung dineclare ko daw naman na capital ay maliit lang. Ngayon, kung kayo po ay baguhan lang naman, so mag-start kayo at kagaya na sinabi ko kanina, pataas ng pataas. If I'm not mistaken, 10 to 12 o 20% ang tinataas ng mga taxes natin taon-taon. Kung hindi po ako nagkakamali kung tama yung pagkakaalaala ko. So ganun kataas yung tinataas ng mga taxes ng mga natin, business taxes taon-taon. Kaya ayan, maging sigurado po kayo doon sa inyong mga i-declare kasi hindi niyo na yan mababawi sa susunod. Para hindi niyo mapapaniwala yung collecting officer na sabihin na palugi naman kayo ng palugi at hindi naman kayo nagsasara. So yun lang mga ka-antre, kung maliit lang, again, kung maliit lang naman ang iyong business na sisimulan, medyo less lang din ang iyong mga gagastusin. Pero kung medyo malaki, asahan mo na yan na medyo malaki din. Pero after that kasi i-required ka ng kumuha ng COR, Certificate of Registration. So, kung magpo-proceed ka doon, medyo malalakihan ka na. Kasi, sa bagay, ang babayaran naman sa COR, Certificate of Registration, ay parang nasa 500 lang. Between 500 to 1,000 yata. Depende sa nature of business. Kung hindi po ako nagkakamali. Pero binayaran ko po sa ganito ay 500. Tapos, papagawa ka po kasi ng sales invoice. Sa mga tindahan kagaya natin ay sales invoice. Hindi po siya official receipt kasi tayo ay nasa sales. So, yung mga official receipt ay para doon sa mga professional. So, yun po. So, syempre, another bayad ka doon kasi magpapagawa ka ng resibo. So, yun po, kung ready ka na harapin at i-carry yung mga responsibilities being a small business owner, ayan, magpa-register ka na po para maging legit naman din ang iyong business at hindi kayo kaiingitan ng iyong kapitbahay dyan dahil sabihin nag-ooperate ka ng business na wala ka namang permit. So yun lang, sana nakatulong ang video na ito sa iyo ka-antrip nating email user. Thank you sa inyo. See you in my next video. Please don't forget to hit the like at subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Bye!